Ito na nga lakay. Ayan ba? Ay, hindi ba yun? Formal impeachment proceedings tuloy kahit nag-abiso ng hindi sisipot si VP Sara Duterte at kanyang legal team. Detalye sa report ni RH12, Miss Milky Rigonan. Miss Milky. Jackie at Lakay, sidelights muna habang inaantabayan na namin ang pagsisimula ganap na 10:00 ngayong umaga ng impeachment proceedings. Kung magbabago Lakay ang isip ni Vice President Sara Duterte, papagitnaan siya ni namamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Manila Representative Benny Abante. Sina De Lima at Abante ang endorsers ng 3rd at 4th impeachment complaint. So kung napapanood sa RHTV Lakay, kung pupunta ang pangalawang Pangulo, although nag-abiso na hindi siya pupunta, papagitnaan siya ni Representatives De Lima at ni Abante. Pero kini-question niya ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang umano'y paglabag sa konstitusyon ng impeachment process. Natanggap na kagabi ng House Justice Committee ang abiso na hindi dadalo sa unang formal na pagdinig ngayong araw si VP Sara kasama ang buo nitong legal team. Sagot ni Justice Committee Chair Jervil Luistro, tuloy ang hearing ng komite dahil tungkulin nilang alamin ito ay sa ilalim ng ating saligang batas. Layunan niya ng hearing na tukuyin kung may basihan na itawid sa Senado ang impeachment complaints base sa mga ipipresentang mga ebidensya, dokumento at mga testigo. Ayon kay Luistro, binigyan ng sapat na pagkakataon ng kampo ni VP Sara na makapagpaliwanag pero maging sa isunamitin nitong consolidated verified answer ad cautelam ay non-reply o walang laman. Pero una rito, sinabi ni Luistro, hanggat hindi natatapos ang impeachment proceedings, patuloy silang magpapadala ng imbitasyon kay VP Sara para dumalo sa hearing. Sa unang formal hearing ngayon Lakay ng impeachment proceedings at Jackie, sinabi ni Luistro, didinggin ng komite ang mga testimonya at susuriin ang mga ebidensya na magiging basihan kung nararapat itong i-transmit sa Senado na magsisilbi namang Senate Impeachment Court. Ako si Milky Mana Milky. Yes, Lakay. Wala bang pakiramdam si Congresswoman Luistro? Yung mga taga-Justice Committee? Ano ba sila? Ano sa Ingles? Kalos? Ano ba yun? Hindi ba sila marunong makiramdam? Ayan, oo. Insensitive. Ayan. Ala ba silang pakiramdam sa Justice Committee? Asa naman ang justice dito? Ayan. Nakareses na ang Congress. Ang daming problema natin sa bayan. Ayan, impeachment pa. Pwede ba ipagpaliban na yan? Una Lakay, nasagot na rin yan ni na Congresswoman Jervil Luistro, maging si Congressman Terry Ridon. Kung sasabihin kasi alam nila yung puna ng publiko na meron tayong krisis sa enerhiya. Pero bakit mag-impeachment process? Ang sagot naman nila, meron ng mga naaksyonan na mga panukalang batas ang Kongreso at hiwalay yung gagawin nilang trabaho for impeachment. Number 1, na ipasa nila yung excise, yung pagsuspindi ng excise tax. At meron pa silang ilang mga revenue o kay mga tax measures na sususpindihin, papalitan naman na mga panukalang batas na makatutulong habang tayo nakaharap sa issue. Ngayon, ang sabi bakit daw minamadali itong impeachment? Kasi Lakay, base sa saligang batas at Jackie, meron silang 60 days para tapusin itong hearing. So ang schedule timeline ay ngayong March 25, susundan ng April 4 na hearing o 3 hearing sa April at Mayo ang kanilang tentative na iakyat sa plenaryo para mapagdesisyonan na kung nararapat itong ipasa o itawid sa Senado. Para kung hindi nararapat at didesisyonan ng Senado na hindi siya impeachable, yung mga alegasyon laban sa Vice President, ang term nila is we can move on. Wala na akong masabi. Okay. Okay. That's life. Ayan. Hiwalay yung kanilang trabaho tungkulin dito sa impeachment, pero hindi naman daw nila pinababayaan. An example kayo yung mga tax reform, ang mga revenue generating measures na pwedeng suspindihin muna excise tax. Pinag-aaralan din yung panawagan na suspindihin ang value-added tax dahil kung lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan. So, hiwalay ito, ang tungkulin daw nila sa impeachment, at the same time, nagtatrabaho naman daw sila at hindi kinakaligtaan yung crisis na nararamdaman natin. Ayan na. Okay nga Rod, maraming salamat ng Milky.
Kung manhid talaga yan. Wala tayong magagawa dyan. Okay. Hanga napudot si Ulong Lakay. Nahawa na kay Senator Leron Sinte. Kalma lang, kalma. Kalma Lakay. Hanga napudot si Ulong. Ma-high blood tayo dito, Kuyang Byong Garing. Ayan. Anyway, Lakay at Jackie, babalik ako sa mga updates dito sa impeachment proceedings. Di ba naka-recess na ang Congress ngayon? Recess na Lakay, pero binigyan sila ng, kumbaga ay direktiba na tapusin at sa halip na sila ay magbakasyon, dapat mag-hearing at matapos na ito ang itong impeachment laban o impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Dito nakikita ko ngayon dumating na Congressman Joel Chua at si Congresswoman Leila De Lima dumating na rin. So pa yan. Yes, Lakay. Meron bang Committee on Energy? Nasaan sila? Meron bang ganyan? Dapat yan na nag-overtime. Dapat yan may special session. Manong Speaker Boji, hindi yung impeachment. Diyos ko. Yan din ang puna ko Lakay. Kasi alamin ko nga yung Chairman Energy, nakalimutan ko na rin. Ayan. Sino ang Chairman Energy dyan? Mga inu? Kalma. High blood naman tayo. Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky, at maraming rin commercial. Ayan. Naimbagang bigat Lakay at Jackie. Ako si Neil Crigona nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.